Atin pong papag-usapan ngayong umaga is about evangelism as the way of Christian life. Evangelism is a way of Christian life. Naniniwala po ba kayo doon? Tayo pong mga anak ng Panginoon ay tinawag upang mag-evangelize. Ano po ang ibig sabihin ng evangelize? It means to proclaim the good news, to proclaim the gospel. No? Sabi po sa ating declaration of faith, we believe that the church primary responsibilities are taking the gospel to the entire world and making disciples. No? We believe that the church primary responsibilities are taking the gospel to the entire world and making disciples. That is our declaration of faith about evangelism. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Amang banal, salamat po sa umagang ito. Salamat sa presensya ng banal na Espiritu na kasama po namin. Salamat dahil ikaw ang magbibigay ng unawa sa inyo pong mga salita, Panginoon. Ang amin pong dalangin, naway patuloy niyo pong pukawin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, na muli, Panginoon, ma-ignite yung desire namin to share the good news of salvation. Panginoon, sa umaga pong ito, amin pong tinatagubilin sa inyo ang gawaing ito, ang tagumpay ng gawaing ito. Ikaw ang maitaas, ikaw ang maging sentro, ikaw ang mapapurihan, maluwalhati sa amin pong kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin at hiling sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. As a denomination po, no, the Foursquare Church has a unique history that stems from missions and evangelism. So, ang atin pong Foursquare Gospel Church ay nagsimula po sa missions and evangelism. Kaya nga po, marami po tayong mga churches, meron pong mga tayong daughter churches, ang Ojongan ay maraming daughter churches because of evangelism. So evangelism is a powerful evangelistic movement and spread throughout the nations to become the global family it is today. Evangelism is proclaiming God's evangel. Evangel means gospel. The word gospel means good news. No? Kaya nga po sa Tagalog, ebanghelyo o maganda o mabuting balita. Okay. So, evangelism is proclaiming the gospel, the good news about Jesus Christ, which is God's power to save all who believe it and turn from sin to follow Him. Gusto ko po kayong dalhin sa 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 5. Dito po natin makikita kung ano po yung sinasabing good news, no? Or ano ba yung gospel. Sabi po sa verse 1, 1 Corinthians chapter 15, "Now, I want to make clear for you, brothers and sisters, the gospel that I preached to you, that you received, on which you stand, and by which you are being saved, if you hold firmly to the message I preached to you, unless you believed in vain." Sabi po ni Apostle Paul, "For I passed on to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He was raised on the third day according to the Scriptures, and that He appeared to Cephas, then to the 12. So that is the gospel. That is the good news. That Christ died for you. That Christ died for your sins. And that He was buried. After He was buried, He was raised on the third day, and
He appeared to Cephas and then to the 12. So ibig pong sabihin, ang magandang balita na ibinabahagi po sa atin at kailangan din po nating ibahagi ay ang pagparito ni Jesus Christ upang tayo ay iligtas. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya ay inilibing. Siya ay nabuhay mag-uli after third day, and after nabuhay, siya ay nagpakita, no? That is the proof of resurrection. So that is the good news na atin pong pinapanghawakan. At ang maganda po dito, sabi po ni Apostle Paul, I passed on to you as of first importance what I also received. So si Apostle Paul ay natanggap po niya itong magandang balita. Alam po natin ang background ni Apostle Paul. He was a persecutor, no? Hindi lang basta-basta na persecutor, foremost persecutor ng mga Kristiyano. At talagang ipinapapatay niya yung mga masugid at masigasig na mga disciples o alagad ni Jesus. Pero dahil po sa kapangyarihan ng gospel, ng good news na ibinahagi po sa kanya, na inihayag sa kanya ng Panginoon, na bago po ang kanyang buhay. At ito po ang kanyang ipinapasa sa iba namang mga mananampalataya. Sabi niya, I passed on to you as of first importance what I also received. At ito po ang dapat din po nating gawin bilang mga anak ng Panginoon. We will pass on to others the gospel, the good news that we have received. Ang buhay Kristiyano po ay hindi po tama na after we have received Jesus, ay komportable na po tayo. Pumunta sa simbahan, umuwi after ng preaching, then trabaho. Ang sabi po sa salita ng Panginoon, tayo ay tinawag na maging witnesses, no? After we have received the good news and we have received the salvation of Jesus Christ, kinakailangan po nating i-extend ito sa iba. So the essence of our faith is not merely confined to our personal relationship with God. It is not enough that we have personal relationship with God. We must extend it outwards to others, compelling us to share the good news with others. Amen? So hindi po sapat, ako ay Kristiyano, ako ay binago ng Panginoon. Tapos nandun ka lang sa iyong bahay, papasok, magsisimba ka lang pag Sunday, or kung mayroong mga gawain sa church, it is not enough. We have to extend outwards. Kaya nga po, praise the Lord, sa ministry ng Ojongan Foursquare Gospel Church, we have outreaches. We have, radio ministry, TV ministry. Those are forms of outreaches na pwede pong i-extend yung good news para marami po ang makarinig at madala po sila sa paanan ng Panginoong Jesus. Napakaganda po na ang mga anak ng Panginoon ay involved sa ganito pong ministry. Sa Biblia po ay hindi po nabanggit yung term na evangelism. Ang nabanggit po doon ay evangelist. So evangelist is a title, no? Titulo o tawag doon sa binigyan ng ministry na maging evangelist. Evangelism is a role or a function. I believe that all Christians, all who received salvation through Jesus Christ, are called to be evangelists. Do you believe that? Hindi evangelist na kailangan mong mag-preach at marami talagang tao na makikinig, but in one way or another, even in just a small way, sharing your testimony, how God worked on your life, is a way of evangelism.
So, Christians are called to evangelize, to share the good news, no, of salvation. We are responsible for evangelism. We are all responsible for sharing the gospel. Okay, so nais ko pong tingnan natin ang katotohanan that evangelism is not an event or a program. No? Evangelism is not an event or a program, but it is a way of life. Evangelism is not an event or a program na akala natin may evangelistic crusade, punta tayo. Dumalo tayo sa evangelistic crusade. So hindi po ang ibig sabihin ng ganun ng evangelism. Although it is a form of evangelism, but it is not confined to that only because evangelism is a way of life. It is a daily walk of life of a Christian. It is a daily walk of life of a Christian. No? It is about living with an awareness of God's presence and purpose in every moment and being ready to share the hope that is within us. Sabi po sa 1 Peter chapter 3, verse 15, we must be ready. Dapat po tayong maging handa, no? Na tumugon doon sa mga katanungan ng mga nasa paligid natin, yung mga naghahanap ng pag-asa o nangangailangan ng pag-asa. We must be ready to share to them the good news, the gospel, the evangel, no? God's good news of salvation. So, living as witnesses means also embodying the fruits of the Spirit. We are living by example. That is evangelism. Living by example. Makikita po sa atin yung bunga ng Espiritu. Ano nga po yung fruit of the Spirit? We have love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Saan po natin ito makikita? Anong verse? Yes, Galatians chapter 5, verses 22 to 23. So sabi nga nila, walk your talk. So we are living by example. We are evangelizing by example. Ay kung nagsasalita tayo, nag-share tayo ng Word of God, pero yung action naman natin ay contradicting doon sa ating binabahagi na kabutihan ng Panginoon at salvation na ating natanggap. So, it is not a living testimony, no? It is not a proof of what we are sharing to others about the salvation of God. So, kinakailangan po we embody the fruit of the Spirit. Evangelism is a way of life. Pwede pong sabihin sa iyong katabi, evangelism is a way of life. Amen. Araw-araw po natin itong pinamumuhay. We walk our talk and we talk our walk. No? Hindi po dapat mag-contradict iyon. Evangelism is also a way of life requiring intentionality and sensitivity to the leading of the Holy Spirit. Evangelism is also a way of life requiring intentionality and sensitivity to the leading of the Holy Spirit. Kagabi po sa aming prayer group, amin pong nabanggit yung term na intentional.
intentionality. At habang nag-share po kami, meron po kami mga opinions, meron kaming mga observations na sabi po namin, nowadays, kung titingnan natin ang ating kapaligiran, talagang makikita na po natin yung nalalapit na pagdating ng Panginoon. At kinakailangan nating maging intentional sa ating worship sa Panginoon. Kinakailangan nating maging intentional sa ating service sa ating Panginoon. But sometimes we are not intentional. Kasi ang atin pong hinahanap palagi ay yung ating comfort. Yung comfort zone natin, ang ating gusto. Na kapag tayo ay nahirapan, kapag hindi akma sa ating schedule, minsan ay ganun na lang, hayaan na lang. But if we are intentional in serving God, in worshiping Him, in honoring Him, sabi nga nila, kung gusto, merong, kung ayaw, maraming dahilan. So naniniwala po ako doon, if we are intentional sa paglilingkod sa Panginoon, if we are intentional in sharing the good news or the gospel, gagawa at gagawa po tayo ng paraan. Pero kung tinatamad po tayo, marami po tayong dahilan, di ba? Kamuyang anay kagpagto sa sangat, kamuyang anay kagpagto sa puktoy, kamuyang anay kagpagto sa, kung sa riin pa kag-ato, outreach ministries. Di ba? Minsan po, meron talagang mga dahilan na hindi po makadalo ang isa, pero hindi po ibig sabihin na ititigil yung work na yon dahil marami po tayo, no? Marami po tayong naka-assign sa ating outreach ministries, hindi lamang po iisa. So kung yung isa ay hindi available, dapat po merong puso yung mga outreach leaders, outreach volunteers, yung group, yung team na yon ay meron pong iisang layunin na talagang nagdi-desire na i-pursue yung ministry na yon, no? Pursue the ministry. Pursue the outreach ministry. Kaya, evangelism is not just a way of life. It is also requiring intentionality and sensitivity to the leading of the Holy Spirit. Ano po dapat ang atin pong maging kumbaga yung force na magtutulak sa atin upang i-pursue itong evangelism? Of course, yung natanggap din po natin, no? Natanggap natin yung compassion ni Jesus Christ. Natanggap natin yung love ni Jesus sa atin. So it must be the force that compels us to reach out to others also. Meron nga po akong nabasa na nagsasabing, kung meron ka daw nakita na bahay na nasusunog, napadaan ka, ano ang iyong gagawin? Didiretso ka lang ba sa iyong pupuntahan dahil nagmamadali ka? Wala ka bang aksyon na gagawin? Ano ang pwede nating magawa? The least we can do is to call, humingi ng tulong sa iba or to call the Bureau of Fire. Humingi ng tulong. Kasi hindi lang nanganganib yung bahay nung taong iyon, pwede pa pong makadamay ng ibang bahay at hindi lang bahay, kundi maaring buhay. So we have to take an action. Ganon din daw po sa buhay natin bilang mga mananampalataya. We have to look at others who have not received Jesus Christ to be in the danger zone. Nasa danger zone po sila at bilang anak ng Panginoon na nakatanggap ng kaligtasan, nakatanggap ng security. Gusto mo ba ikaw lang ang secured?
We have to make an action. We have to reach out to them and bring them the good news of salvation. Bring them the good news of God's love. No? So yung atin pong force to compel us to do the work of evangelism is compassion. Love. The love that we have received from God. Kaya nga sabi sa John 3:16, pwede po ba nating i-recite yung John 3:16? Everybody, go! Amen. So for God so loved the world, kasama tayo doon sa world na yon. Huwag po nating i-confine lang sa ating sarili yung love na yon. Let us reach out to others, no? Kaya nga po, ang sabi po sa salita ng Panginoon, evangelism is not just an activity. It is a way of life. It is not just something that we do once and then check off our list. So nagawa na natin, nakapag-evangelize na tayo minsan, check na yon. So hindi na tayo mag-evangelize. No! It is a continual process. Evangelism is a continual process, a constant part of who we are as followers of Christ. Bilang mga tagasunod ng Panginoon, bahagi na po yun ng ating buhay. Na mag-share ng goodness ng Panginoon. Mag-share ng good news of salvation. Kung titingnan po natin sa Acts chapter 8, verse 4, ang mga Christians po dito ay na-scatter dahil po sa persecution. Pero bagamat sila po ay nakakaranas ng persecution o sila po ay nagsasuffer, hindi po sila huminto na mag-share ng kabutihan ng Diyos. Hindi po nila tiningnan yung circumstansya na kanilang pinagdadaanan, hindi sila tumahimik, kundi inari po nila yung kanilang suffering, yung kanilang persecutions, inari po nila ito as opportunity to spread the gospel even farther. So, nakita po nila doon ang katotohanan na ang evangelism is not dependent on their situation. Evangelism is not dependent on our situation because it is a part of our identity as followers of Christ. No? This is a powerful reminder for us today. No matter what we are going through, no matter where we are, no matter we're called to share the good news of Jesus, kung saan man, we have to do. We have to share the gospel of Jesus. It's something we do because it is who we are. Dahil tayo ay nakatanggap ng mabuting balita galing sa ating Panginoon. So, sana po ay kung minsan parang yung atin pong puso ay natutulog kasi parang nasabi natin, at least ako ay alam kong ligtas na ako. Anumang oras kunin ako ng Panginoon, alam kong secured ako. Mabuti po yon, pero nawa po wag tayong makontento sa ganoong estado ng ating buhay. Dapat po tayo ay magkaroon ng compassion sa iba na hindi pa po secured, na hindi pa po nakakatanggap ng salvation na kaloob ng ating Panginoon. Sabi po sa Romans chapter 10, verse 14, paano makakarinig ng magandang balita ang mga tao kung walang ipapadala ang iglesia? Kung walang maglalakad at mag-share. So tayo bilang mga Kristiyano, hindi po
nakabox lamang sa evangelist, hindi po nakabox lamang sa pastors, hindi lamang po nakabox sa mga Bible school teachers o sa Bible school graduates ang ministry of evangelism. Ikaw, ang katabi mo, ako, lahat tayo na nakatanggap ng kaligtasan mula kay Kristo ay pinagkatiwalaan ng responsibilidad to evangelize. Alam niyo po ba yon? Alam po ba natin yon? Pinagkatiwalaan tayo ng responsibilidad to evangelize. So kung wala pa po kayong involvement sa atin pong outreach, pwede po kayong mag-reach out sa atin pong mga leaders or sa atin pong pastors and mag-inform, I am willing na mag-commit sa outreach ministry. Sabi po sa Matthew chapter 28 verses 16 to 20 na atin pong binasa. No? Muli ko pong babasahin. This is the Great Commission for the disciples. At basahin ko po sa 18. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. 19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I will be with you always to the very end of the age. Sa Mark chapter 16, verse 15, ganito po ang sinasabi. Mark 16, verse 15, He said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Hindi lamang po sa disciples pwedeng i-apply ang salitang ito, kundi sa atin din bilang mga anak ng Diyos. Go into all the world. Hindi po ibig sabihin na maglakbay tayo sa iba-ibang bansa, sa iba-ibang lugar, libutin natin ang buong mundo. We can begin. Alam ko po ang bawat isa sa atin, bawat individual ay may sariling world. Di ba? May sarili tayong mundo. Meron tayong environment. So we can begin, kung sino po yung pinakamalapit sa atin, we can begin with our relatives, we can extend to our friends, we can extend to our co-workers. Kung ano yung world na kinabibilangan natin, we have to share the good news of God. Sa kapanahunan po ngayon, if we will just be very sensitive, spiritually sensitive po, makikita nyo po o mararamdaman nyo yung need ng tao sa ating kapaligiran. People, naalala ko po yung awit, people need the Lord. No? Sa tingin natin, padaan-daan lang sila. Masaya sila, ngumingiti sila, matagumpay sila. But deep within, they need the Savior, Jesus Christ. Ano po ang ginagawa natin? Are we sensitive enough to pray for them? Are we sensitive enough to reach out to them? Ito po yung evangelism. It is a way of life. Hindi lamang po na kung merong evangelistic crusades, kundi every day is an opportunity to evangelize. Maaari meron po tayong nakita, co-worker natin, lalamya-lamya sa trabaho, pinagalitan natin. Hindi natin alam, may pinagdadaanan pala yun. Let us be very sensitive. Kaya nga po, sabi sa Colossians, we must be very careful, no? Sa ating salita, sa ating kilos, dapat makita po nila na ang ating mga gawa, ang ating mga sinasalita ay talagang patunay na binago tayo ng Panginoon. That we really have received the gift of salvation. Nandyan pa po kayo? Amen.
So evangelism is a way of life. No? Evangelism is a way of life. Ulitin nyo nga po, evangelism is a way of life. Habang piniprepare ko po ito, talagang yung lyrics, although hindi ko po gaanong masaulo na yung People Need the Lord na awit, parang nag-flash lang sa akin. Every day they pass me by. Sabi doon sa lyrics, I can see it in their eyes. Sinong nakaka-memorize ng awit na yan? No? Tapos sa chorus, people need the Lord. Kailangan ng mga tao ang Diyos. At sino ang lalapit sa mga taong iyon sa ating Panginoon? Ikaw iyon, kapatid. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ikaw. Tayo. Hindi po ba? Minsan kasi ay very busy tayo in our own world na nagiging insensitive po tayo doon sa need ng ibang tao. Lalo tigit doon sa pangangailangan nila na madala sila kay Kristo. No? Sa tingin natin, meron tayong nababalitaan, nagkukwento, kausap ko pa yun kanina. Ay, ngingiti-ngiti naman siya, parang masaya naman siya. Then, nabalitaan natin, nagpakamatay. Dahil deep within, may dinadala, may depression, may kabigatan. But we were not sensitive enough to reach out to them. So, ano po ang kailangan natin? We need the power of the Holy Spirit. The work of evangelism is too great for us kung tayo lang po. Kung sa ating kakayahan lang po. So we need the power of the Holy Spirit. We need the empowerment of the Holy Spirit para maging sensitive po tayo sa pangangailangan ng ating kapwa. No? Maging sensitive po tayo. At masense po natin yung urgency ng need. So, sabi nga po sa Acts chapter 1 verse 8, nung in-advise po ni Jesus yung kanyang mga disciples, wag muna kayong aalis sa lugar na ito hanggat hindi ninyo natatanggap ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Because it is the power of the Holy Spirit na siyang tutulong sa kanila. It is the Holy Spirit Himself who will enable them to be witnesses sa mga taong kanilang makakasalamuha. Witnesses of God's goodness, witnesses of God's salvation. At isi-share nila ito. Without the power of the Holy Spirit working in us, we are nothing. Minsan, sa halip na mag-share tayo, ang dating sa mga tao na ating sinisharean ay parang judgmental tayo. Pupunta ka sa impyerno kapag hindi mo tinanggap si Jesus. Mapapahamak ka. Sometimes we have to be very sensitive para hindi po sila malayo. We have to respect their readiness. Ready na ba silang tumanggap ng spiritual word? Ready na ba sila? Kung hindi, wag po nating pilitin. We have to cover them in prayer and ask for opportunity. Kasi the more we pursue them, kapag hindi sila ready, mas lalo lamang po nawawala yung opportunity. Lumalayo po sila sa atin. No? Kasi ang dating sa kanila, makulit. Dahil nagiging insensitive po tayo. So we just have to cover them in prayer. Alam ko po na nandun yung urgency of the gospel message. But let us not work on our own. Let us work in God's timing. Alam ko po na kung gaano ang desire natin na abutin sila at i-share ang magandang balita, how much more ang Panginoon. Dahil ang Panginoon mismo ang nagbigay ng kanyang buhay para sa kanila upang maligtas sila. So God has His perfect timing
for them. We must just be ready. No? Ready lamang po tayo. Sabi nga, in season or out of season, we must be prepared to share the gospel, the good news of God. No? Meron pong nabasa ko na yung pinaka-thought niya ay ang Christians daw po dapat ay hindi yung parang yung desire, ay, parang pinipicture po ba doon sa kwento na ang Christians ay nakasakay sa cruise ship, no? Nag-e-enjoy ng luxury, nag-e-enjoy ng benefits o ng kagandahan na ino-offer ng cruise ship na minsan ay hindi na napapansin yung need ng iba. Dapat daw po ang Kristiyano ay hindi ganon. Dapat daw po tayong mga Kristiyano ay parang mga service crew, ready to reach out doon sa mga taong na nalulunod na o in danger o malulunod na. So ganun po ang evangelism. We must be ready to serve them, to reach out to them. Hilahin sila papunta po sa ating Panginoon. No? So, alam ko po na ang Panginoon ay nagsasalita sa atin ngayong umaga. How are you? How am I in the sight of God pagdating po sa ministry of evangelism? Kumusta po tayo? Meron po ba tayong sense of urgency to reach out to others? Meron po ba tayo yung tinatawag na intentionality or sensitivity doon sa pangangailangan ng mga nakapalibot sa atin? Or are we living as an example? We walk the talk and we talk the walk. Sa umaga pong ito, God is reminding us. No? Sabi po sa Colossians chapter 4, verses 5 to 6, Paul tells us to be wise in the way we act toward outsiders, to make the most of every opportunity. No? Wise in the way we act toward outsiders. Kapag ang atin pong mga kasama, hindi po maiwasan na tayo po ay nakakasalamuha ng mga outsiders o mga wala pa pong relasyon sa Panginoon. Kumusta po tayo? Tayo po ba ang humahatak sa kanila o tayo ang nahahatak nila? Or sabihin natin, wala naman si pastor, wala naman si brother, wala naman si sister, wala namang nakakita sa akin. Huwag niyo akong isumbong ha. Sige, tagay tayo. Tayo ba ang nahahatak o kayo ba ang nanghahatak tungo po sa presensya ng Panginoon? So we have to be very wise in the way we act toward outsiders, to make the most of every opportunity. No? He also tells us to let our conversation be always full of grace, seasoned with salt. So this means our words should be kind and respectful, not harsh or judgmental. We should speak the truth in love, showing others the grace that we have received from Jesus. So kung paano po nating tinanggap yung biyaya ng Panginoon, atin pong patuloy na alalahanin na nanggaling din tayo doon sa lugar ng pagkakalugmok sa kasalanan. Let us not be judgmental of others. Let us not speak harsh words to them. No? Let us be kind and respectful to them para makita po nila sa atin yung totoong pag-ibig ni Kristo. So, another is, babalikan ko po kanina yung Acts 1:8. Paul also reminds us that in our evangelism, it should be marked by a demonstration of the Spirit's power,
not by wise and persuasive words. No? Not by wise and persuasive words. Meron po kasi mga tao na talagang gifted. Ang galing magsalita. Ang galing mag-persuade. Ang galing umakit ng atensyon. Pero ang sabi po ni Apostle Paul, it should not be. Hindi po dapat nababase sa galing ng salita, hindi po nababase dapat sa iyong wisdom, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Upang sa ganon, hindi sa atin ang glory, hindi po sa atin ang papuri, kundi sa Panginoon lamang. No? We are not relying on our strength, but we are relying on the work of the Holy Spirit through us. No? Napakaganda po kapag sa atin pong evangelism ay we are depending on the work of the Holy Spirit. Alam po natin yan minsan sa ating sarili, parang feeling natin ay hindi tayo karapat-dapat o feeling natin ay kulang tayo sa power. Di ba minsan nagtutulakan, ikaw yang to eh. Ikaw yang? Ay hindi ako, ikaw yang. Di ba? But if we have the power of the Holy Spirit within us, alam ko po na ang bawat isa na involved sa ministry ay talagang magkakaisa. Kung meron pong nagsasalita, nagsishare, meron pong nagbaback up sa prayer. No? So that is the work of evangelism. It is a way of life. We will trust that God will use our simple words to reveal His truth and love and not that of persuasive words. No? So, alam ko po na ngayong umaga ay napaalalahanan po tayo na ang ibang evangelism ay hindi po event, hindi po program, kundi ito po ay a way of Christian living. It is our identity. No? Identity na po natin yan. Pagkakakilanlan na po natin yan. There will be times that we will be rejected. We will receive rejection as we share the gospel, as we share the good news. Hindi lamang marireject, pwede pang insultuhin. Pero sabi nga po sa salita ng Panginoon sa Acts chapter 8 verse 4, kahit na yung mga mananampalataya ay nakaranas ng persecution, hindi po sila tumigil doon. Nanalangin pa rin sila. Ginamit nila yung sitwasyon na yon to be an opportunity to share the love of God. There will be times na break po yung ating ego sa pag-share, sa pag-i-evangelize. But take heart, God is with us. God is with you. He has promised to be with you always. He has promised to be with us always. Sabi niya, even to the ends of the earth, I will be with you. Yun ang promise niya. Kalakip ng kanyang command o ng kanyang mandate to go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and I will be with you always. Alam po natin, hindi ganun kadali ang evangelism. The ministry of evangelism is not that easy, but we have the assurance that the Holy Spirit, the presence of God, is with you, is with me, He is with us, and He is the one working in the ministry of evangelism. Tayo po ay mga, kumbaga, we are just vessels. We have no power, no? Wala po tayong power na magbago ng buhay ng tao. Minsan naiinis tayo. Ang tagal-tagal ko nang sinishare niya ng salita ng Panginoon. Ang tagal-tagal ko na yung pinapanalangin. Wala pa rin. Sabi po salita ng Panginoon, let us not go weary. Because in due time, aanihin po natin kung ano yung ating itinanim. So kung tinaniman po natin sila ng salita ng Panginoon, ng panalangin, I believe in God's perfect timing, ang Panginoon ang magbabago sa kanila. No, wala tayong power magbago sa taong iyon, sa kanilang character. Meron pa akong pinagpipray
na akin pong member of the family, na ang desire ko ay maging, kumbaga makita ko yung change sa kanya. Matagal, until na wala. Pero yung submission, Lord, hindi ako ang magbabago sa kanya. Ikaw ang magbabago. I know He needs you. Kailangan ka niya. So, ano ang least na magagawa natin? Makita sa buhay natin yung testimony na talagang binago tayo ng Panginoon. Makita yung pagmamahal sa atin. Makita na hindi natin sila ginajudge sa kanilang ginagawa. Makita yung compassion na natanggap natin mula kay Jesus. So, let us be very sensitive to those people surrounding us na maaring nakikita natin, masaya, naglalakad, nag-e-enjoy, but deep within, they have that need of Jesus. Yung kanilang yung kanilang happiness ay superficial lamang, lumilipas. But if they have Jesus, kung nadala po natin sila sa Panginoon, no? Na akit natin sila sa paanan ng Diyos, they will have that everlasting joy. Praise God. Tayo pong mga Kristiyano ay tinawag ng Panginoon to share the good news. And I believe that by the power of the Holy Spirit, we are able to do that. No? Do you accept the challenge? Church, do you accept the challenge? Amen. By God's grace, by God's power. God bless us all.